Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Penitential walk with Mary og traslasyon gihulagway sa kapulisan nga hapsay ug malampuson. Gatusan ka mga pulis mubantay sa traslasyon sa Lapu-Lapu ugma sa Bunta. Mayor Nestor Archival misugat sa mga balikbayan ug turista alang sa Sinulog. Duha sa unom ka mga construction worker na kuryentehan patay sa Neville Hills, Lahog. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ka mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa siyudad sa Sugbo mihulagway nga hapsay ang penitential walk with Mary nga gisalmutan sa 216 ka mga 216,000 ka mga deboto. Waray natala nga bisan unsang mga insidente atol sa maong halapad nga prosesyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipasigar po sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga wala sila makatala og bisan usa ka insidente sa krimen atol sa penitential walk with Mary nga gisugdan alas 4 ang takna ganin kadlawon gikan sa Fuentes Peña Rotonda paingon sa Basilica Minor del Santo Niño. Mato ni Pulis Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga mipakatap siya og 1,200 ka mga police personnel o mga force multipliers aron masiguro nga hapsay, malinaw ug luwas ang mga debotong Katoliko nga minunot sa prosesyon. Tuod man nakabot nila ang ilang gipangandaman og nahimong nga malampuson ang usa ka highlight sa 461st Fiesta Senior pinagi sa kooperasyon sa katawhan nga misunod sa gipatuman nga lagda sa kapulisan. Generally peaceful, walay major nga incident nga nahitabo all throughout the sugad ganina sa procession and up to translasyon. Itong aning ilanan nga atol sa hugot kapag pangandam sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa mga kalihukan sa Sinulog, doon na sila sunod-sunod nga mga dry run o walkthrough aron matino kung sa angayan nila nga buhaton kung magsugod na ang mga prosesyon paingon na sa Sinulog Grand Parade. Tanan nga security plan na implementar gyud nila nga may hinungdan nga tunhay kaayo ang mga pulis uban sa kaabag nila sama sa EFP, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, CCDRRMO ug ubang ahensya sa gobyerno nga mitabang kanila sa paghatag sa seguridad. There were a series of dry runs, ato nang gi-walk through ang Tibok Road, so all ang tanan nga planning na implement yun siya as planned. Gibanabana sa kapulisan ug sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga moabot ngadto sa 216,000 ka mga debotong Katoliko ang misalmo sa Walk with Mary ug sa traslasyon. Sunod nga pangandaman usab sa CCPO mao ang solemn procession sa Sabado sa Udto nga gituan nga mo triple pa ang ginikanon sa mga tawo nga mosalmot. Arnold Bustamante, CCTN News. Pag-abag sa isig kaingon nga sama sa pag-alagad ni Hesukristo sa katawhan, gipalanog nga mensahe sa send-off mass kaganiyang buntag. Nadungog kini sa libuan ka mga deboto human ni salmot sa Walk with Mary kanihang kadlawon. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro.
Bisan sa madag-umong panahon, gidagsa sa libuan ka mga deboto ni Senyor Santo Niño ug Birheng Maria ang penitential walk with Mary diin giprosesyon ng imahen sa Our Lady of Guadalupe. Naglumbay ang katawahan gikan sa Osmeña Boulevard hangtod sa Basilica Minore del Santo Niño compound aron duyugan ang prosesyon isip pagsugod na sa duha ka adlaw nga traslasyon. Gawas sa mga nagdilaab nga kandila ug imahen sa mag-inahan, bitbit usab sa mga deboto ang tagsa-tagsa nilang mga pag-ampo. Sama na lang ning magsilingan sa Barangay Guadalupe diin hilabihan ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa mga grasyang nadawat. Bisan sa daghan kay mga katalagman di panalipdan jud ta niya ug ang tanan tao dinhi sa tibuok Cebu nagsilibrar jud karong adlaw hangtod sa pista sinyo nato. Kalipay kay naton tanan kay naa siya sa Espiritu Santo nga nagkuyog kanako tanan jud. Nituyog usab sa prosesyon ang pipila ka mga opisyal sa dakbayan. Apil na si Mayor Nestor Archival. Hangtod nga niabot ang Birhen pasado alas 5 sa buntag sa Santo Niño Pilgrim Center. Gipanguluhan sa team moderator sa Our Lady of Guadalupe Church nga si Father Joselito Danao ang santos nga misa. Siyang wali, gipainumduman niya ang mga deboto nga abagan ang isig kaingon nga sama sa pagtabang sa Ginoong Hesukristo ngadto sa tanan. Giawhag usab niya ang mga Katoliko nga mahimong blessing sa uban aron sila magpabiling maayo og tarong ang kinabuhi. Ang una-una sa Ginoo mao ni every human being is valuable and precious to God. That is the mind of God. Kada tao bililhon og mahinungdanon og importante ka sa Ginoo. Human sa misa, gisend off na sa kaparian ang duha ka imahen gikan sa Basilica compound alang sa pagbuylos sa traslasyon paingon sa Mandawi City, Lapu-Lapu City ug pabalik. Gian Navarro, CCTN News. Gibanabanang moabot sa 20,000 ka mga tao ang nisalmot sa translasyon sa syudad sa Mandawi. Tungod sa kadaghanon, miabot usab og kapin usa ka oras ang translasyon sa habig sa laing syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino. Mainiton nga gihangop sa Mandawihanon ang mga imahen sa Sagrada Familia ni Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug San Jose ato sa traslasyon kaganinang buntag. Nagtapok sila sa ruta sa motorkada gikan sa utlanan sa Mandawi ug Cebu City sa Barangay Subangdako hangtod na sa National Shrine of St. Joseph sa Barangay Sentro. Giwara-wara ang ilang mga kamot ug rebulto sa balaang bata. Sa hiniusang assessment sa Mandawi City Police Office o Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, gibanabanang moabot sa 20,000 ka mga tawo ang nisalmot, mas daghan kini sa 17,000 miaging tuig. Tungod sa gidaghanon, mausab kini ang hinungdan nga miabot og usa ka oras ug 20 minutos ang traslasyon sa Mandawi. We were told by the organizers na hinahinayon gud para ang ma-observe na to ang solemnity sa procession. Og ma-enjoy po sa atong mga tao, atong mga devoto, ang mga devotees, ang paglantaw sa atong sacred images. Si Regine Digamo, usa sa mga deboto ang nagtuo nga dili na makasalmot sa traslasyon tungod na uwahi og abot ngadto sa Barangay Sentro alas 9 kaganinang buntag. O at least thankful ra gyapon ko nga gingnan jud ako siya nga may taw makaabot pa ko ninin uy kay nag-caregiver pa ba ako so ako sang gihimutang akong amo before ko ni procedure. Ang gitakda nga alas 9 nga welcome mass ang nalangay ngadto sa alas 9:30. Matud ni Monsignor Rogelio Fuentes ang nangu sa Santos nga misa nga moabot sa duha ug tunga sa oras ang tibuok traslasyon gikan sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City painguna sa simbahan sa Mandawi. Ang 20 minutos na biyahe niabot og duha ka oras og tunga. Ingon niya naa diha nakita ang atong pagkahiusa. Nagkalain man ang atong mga gigikanan. Matud sa pangu sa MCPO nga si Acosta nga malinawon og hapsay sa kinatibukan ang traslasyon ug walay natalang mga insidente. Mapasalamaton usab si Mayor Tadeo Junque Uwano sa mga Mandawihanon sa ilang kooperasyon nga nakatabang nga mahimong malampuson ang kalihukan.
Mao kini ang unang higayon ni Uwano nga mitambong sa traslasyon isip mayor sa Dakbayan. Iyang gidawat ang convoy sa mga imahin gikan kang Cebu City Mayor Archival ngadto sa utlanan sa duha ka Dakbayan. Lipay kayta na gitagaan sa kuha ni na higayon kiti sa tanan matagaan na ni na higayon. Salamat ko sa Senior Santo Niño, sa mga Mandawihanon niya. Salamat sa tagitagaan sa tagmayo kayong panahon. Mas taas ang bisita karon sa mga imahin ngadto sa Mandawi hangtod alas 4 sa buntag ugmang adlaw sa dili pa ang traslasyon paingon sa syudad sa Lapu-Lapu. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapin 400 ka mga pulis sa Lapu-Lapu City ipakatap karong tungang gabi aron sa pagbantay sa seguridad sa traslasyon ugma sa kadlawon. Mutabang usab sa pagbantay sa seguridad ang 300 ka mga personnel gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug mga force multipliers. Ang kasiran hatod ni Crystal Joy Felerca. Sugod karong alas 12 sa tungang gabi, ipakatap na ang 405 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office aron sa pagbantay sa seguridad sa traslasyon ugmang adlaw. Mato di Police Colonel Antonieto Cañete, ang officer in charge sa LCPO, nga magpakatap sila og igong gidaghanon sa mga kapulisan aron nga mahimong hapsay ug malinawon ang traslasyon gikan sa pagdawat sa mga imahen sa Sagrada Familia sa tiilan sa First Mactan Mandawi Bridge hangtod na nga maabot sa Virgen de Regla Parish. Usa sa gipanglantawan nga hagit sa kapulisan mao ang crowd control, ilabi na nga gilauman nilang daghan nga mga deboto ang mosalmo sa prosesyon ug lakip na sa mga sunod-sunod nga misa. There will be a series of holy masses, no? Nga i-conduct, so people, devotees will be coming in and out doon sa area. So in fact, based on our assessment, we amended no, our deployment plan. We doubled our personnel. Apan gipasalig ni Cañete nga ugaling adunay magsamok-samok o magbuhat og krimen atol sa traslasyon, dali kining masikop. Not only the PNP but also our barangay intelligence network, nagpakalat na po kami ma'am to determine those mga personalidad no nga kailangan namo nga mga snatchers etc. nga magsamok-samok lang. We will immediately conduct counteract operations against these people, ma'am. Mutabang usab sa pagbantay sa seguridad sa traslasyon ang usa ka gatos ka mga force multipliers, usa ka gatos ka mga personnel gikan sa City Traffic Management System, 60 ka mga personnel gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 40 ka mga personnel gikan sa Bureau of Fire Protection, 25 ka mga personnel gikan sa Philippine Air Force, ug 15 ka mga personnel gikan sa Bureau of Jail Management and Penology. Crystal Joy Felerca, CCTN News. PRO7 may patuman sa gun ban alang sa mga kalihukan sa Sinulog ug sa ASEAN Summit nga mahuman karong Enero 31. Suspendido ang tanan nga permit to carry firearms apan ang mga pulis ug uban pang tinugyanan sa balaod mao ray gitugutan nga makada og armas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Isip kabahin sa pagpahugot pa sa seguridad sa mga kalihukan sa 461st Fiesta Senior Santo Niño o Sinulog Festival, lakip na sa nagsigabot nga ASEAN Summit ang kapulisan sa Central Visayas mapatuman sa gun ban tibok rehiyon. Ang Police Regional Office 7 temporaryo nga mosuspinso sa permit to carry firearms outside the residence kon PTC4 apilan ini ang pagtransport sa armas, explosives o explosive ingredients sa tibok Central Visayas. Kini subay sa gipatuman sa PNP Chief nga Enhanced Managing Police Operations sa Sinulog Festival. Ang gun ban mo epekto gikan alas 12:01 sa kadlawon sa Enero 8, 2026 hangtod na sa alas 11:59 sa tungang gabi sa Enero 20, 2026 nga nag-cover sa mga syudad sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu ug Talisay, lagip na sa lungsod sa Córdoba ug Consolacion. Samtang sa ASEAN Summit magsugod ang gun ban sa Tibok Region City sa alas 12:01 sa kadlawon sa Enero 15, 2026 ug matapos kini alas 11:59 sa tungang gabi sa Enero 31, 2026. Ang gun ban nagsakop sa permit to carry firearms outside the residence, permit to transport firearms for gun club members, manufacturers, dealers ug repairs. Lakip na ang pagpamalit niini sa sunod sa pagpatuman sa gun ban. Ang gitugutan lang nga makadalag armas mao ang mga sakop sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug ubang tinugyanan sa balaod nga naka-uniforme. Amo nga kamanduan gipatuman sa pag-alayon sa EFP, LGU ug ubang tinugyanan sa balaod aron pagsiguro sa kaluwasan ug kahusay sa Sinulog Festival ug ASEAN Summit. Si Police Brigadier General Rodrigo Barana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas mitug-an nga gitumong kini aron nga makabot ang tinguha sa hapsay
ug malinawon nga mga dagkong kalihukan sa Region 7. Kapin sa 10,000 ka mga pulis ang giandam sa Piero 7 nga mubantay sa sinulog ug ASEAN Summit din tanan nga gamit sa Piero 7 ang gipagawas na alang sa seguridad sa duha ka mga dagkong kalihukan. Arnold Bustamante, CCTN News. Musunod, Mayor Nestor Archival misugat sa mga balikbayan ug turista alang sa sinulog. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Limery, SM Lipa Batangas, Quimpo Boulevard, Davao City, SM Mindpro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Linkitcay, Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wing, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. Sa atong kasaulugan sa 2026 Sinulog Festival. So hinaut pa sa tabang ni Senior Santo Niño, malipayon ang atong pagsaulog sa atong Sinulog 2026 minus ang mga katalagman, mapalabda na to ang agyanan sa tubig, mapalabman o mapamabwan unta ang bulsa o maminus-minusan ang korupsyon sa mga contractor, mga elected government official na involved yan. Again, to all the visitors na karon sa Cebu, Viva Pete Senior! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service,
Zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. Balik sa ato mga balita, libuan ka mga pasahero ang nangabot kaganinang buntag sa Mactan Cebu International Airport ug mainiton kining gisugat sa Balik Cebu Committee. Mga tugpahanan pa lang sa tugpahanan pa lang nasinati na sa mga pasahero ang kainit o diwa sa sinulog. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Dinhi sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport, mainitong gisugat sa Balik Cebu Committee ang mga pasahero. Sakay sa 5 ka flights, gikan sa 4 ka mga nasod. Kundiin ang uban niini mga turista, apan ang uban mga balikbayan. Kundiin tuyo silang ni pauli aron makaselebrar sa sinulog. Ang gisugat ng mga pasahero sa Terminal 2 na abot pasado alas 11 sa buntag, nga gikan sa Taiwan, Hong Kong, Bangkok ug Kuala Lumpur. Samtang kaganihang alas 8:30 sa buntag sa Terminal 1, una nang gisugat ang mga pasahero nga gikan sa Las Vegas. Moabot sa 1,024 ka mga pasahero nga sakay sa 6 ka flights ang mainitong gisugat sa Balik Cebu Committee, kung diin sa airport pa lang nasinati na nila ang diwa sa sinulog. Kung diin nangunay gyud si MCIAA General Manager Julius Neri ug Cebu City Mayor Nestor Archival sa pagsugat kanila. Sigun pa ni Archival nga kini mo'y unang higayon nga iya kining gibuhat. Sugat, it's not nigi-flip hinoon mayo. Because I'm trying to do na ako yung mayor na muhatagin nila. So, di ba? I think this is the first time. I have tried the best I can. Pero, I mean, nindot kayo. Usa sa libuan ka mga pasahero nga nakasinati sa mainitong pagsugat mao ang usa ka deboto ni Senyor Santo Niño nga si Mary Emily Disquitado nga gikan pa sa Texas ug niuli gyud para magsinulog kuyog ang iyang bana. Sigun pa niya nga gikalipay nilang ilang nasinati ato sa ilang pag-abot. We are just here just to celebrate the Sinulog because it is one of the grandest celebration here in Cebu, and we expect warm welcome and the hospitable people of Cebu. Samtang matud ni Teta Baad, ang chairman sa Balik Cebu Committee, nga ang pagsugat sa mga balikbayan ug mga turista ilang pagabuhaton matag ikatulong Huwebes sa buwan sa Enero. Tulo ka adlaw sa dili pa ang Sinulog Grand Parade. Apan sigun pa niya nga karong tuiga adunay kausaban sa ilang mga kalihukan tungod sa nasinating mga kalamidad sa nanglabay nga mga buwan. Traditionally, every year, after the airport reception, we immediately hold a grand welcome dinner with cultural show. But because of the recent calamities and the many victims who are still suffering to this day, we decided not to hold it, out of sensitivity to their plight. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Ibalhin lang una sa South Road Properties ang operasyon sa Cebu South Bus Terminal karong sinulog weekend. Subay kini sa mga dagkong kalihukan gikan sa solemn foot procession karong Sabado hangtod na sa Grand Parade karong Domingo. Alang sa mga mapaingon sa Cebu City, muhunong ang gisakyang bus sa El Corso Terminal. O ganunay nag-atang ang mga modern jeep paingon sa managlahing destinasyon.
Samtang alang sa mga manguli gikan sa syudad, adunay mga modern jeep nga nagatang sa Katipunan Street aron makabiyahe paingon sa nisgutang terminal sa SRP. Gamiton una ang palibot sa South Bus Terminal isip parking space alang sa mga bisita ug dagkong opisyal sa Sugbo. Mabalik ra ang operasyon sa mga terminal karong Enero 19. Sa laing balita, Department of Interior and Local Government nagplano nga motanyag og 10 milyones ka pesos nga ganti sa makatudlo sa himutangan karon ni Atong Ang. Gipangita si Ang sa balaod human nga gipasangin lang nilang bigit sa pagkawala sa mga sabungeros sa kauluhan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikonsiderar sa Department of Interior and Local Government nga mutanyag og 10 million pesos nga ganti ngadto sa makatudlo kung hain ni mutang karon si Atong Ang. Nag-atubang ang inilang negosyante warrant of arrest gumikan sa gingong kalambigitan sa pagkawala sa mga sabungeros sa kauluhan nitong 2021. Gituyo ni Secretary John Vic Remulla ang maong tanyag aron mutahan na sa mga otoridad si Ang. Sumapa ni Remulla nga nagpabilin pa dinhi sa Pilipinas si Ang o gisusi na karon sa mga otoridad ang posibleng mga taguanan niya sa Luzon area. Sa Saka Radio interview sa kauluhan, nasayra ni Remulla gikan sa mga abogado nga anapa sa nasod si Ang og namirma og mga papeles. Una panigawas ang arrest warrant gikan sa korte. Gikonsiderar usab sa kalihim nga armado og idlas si Ang gumikan sa mga pasangil nga giatubang niya, ilabi na ang giingong pagpatay o gatusan ka mga tao. Andam hino na mga sakop sa kapulisan kung ugaling musukol man ang negosyante sa higayong madakpan siya. Apil si Ang sa 18 ka mga personalidad nga dunay pending warrant of arrest bahin sa kaso sa missing sabungeros. Gikasuhan siya og 15 counts of kidnapping and serious illegal detention ug 4 counts of kidnapping with homicide. Gian Navarro, CCTN News. Abagan sa Department of Social Welfare and Development 7 ang mga apektado sa naitabong pagdahili sa labayanan sa basura sa Barangay Binalio, Syudad sa Sugbo. Matod ni Regional Director Shalane Marie Lucero nga matag sila og tabang ngadto sa mga kabanay o ubang mga trabahante. Kinigikan sa family food pack sangtod sa financial assistance. Miabag usab ang mga social workers ngadto sa mga nakasinati og kakuyaw kung trauma alang silang psychological intervention. Mipasalig si Lucero nga padayon ng ilang pagsubay sa kahimtang sa mga apektadong trabahante ug kabanay taliwa sa maong katalagman. May padangat og pahasubo si Presidente Ferdinand Marcos Bongbong Jr. ngadto sa mga namatyan nga sa nahugno nga Binalio landfill sa dakbayan sa Sugbo. Giampo ni Marcos Jr. ang luwas nga pagpangita sa mga gilubong sa binukid nga basura ni nagpadayon nga search and rescue operation. Sa ihap gikan sa Cebu City BFP, anaa na sa 24 ka mga tao ang natala nga patay. Samtang 18 pa ang giatiman sa Tambalanan ug ang gipangita naghabilin 12 pa ka mga tao. May pasalig ang presidente nga naa-permi ang gobyerno aron panubagon ang mga responsable sa maong insidente og dili na mausban sa laing dapit ang ginangatan sa Binalio landfill. Andam ang gobyerno aron pagtabang ngadto sa mga namatyan sama na lang sa mga disinte nga paglubong. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Anam-anam nga pagpalambo sa shipyard industry sa Pilipinas sukad sa nanglabay nga mga tuig giila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Suportado sa gobyerno ang maong natad nga maoy nakatabang sa ekonomiya sa nasod. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro.
ato sa naming ceremony sa usa sa mga barkong gihimo sa Chunishi sa lungsod sa Balamban. Nakita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dakong kapasidad sa shipyard industry alang sa kalambuan sa Pilipinas. Malipayong gipaambit ni Marcos Jr. at ubangan sa mga kadagkuan sa probinsya nga nakatabang nga maong industriya alang sa kinabuhi sa 11,000 ka mga trabahante diin kadaghanan kanila mga skilled workers da. Moabot na sa 484 ka mga barko ug ubang sakyan ng pandagat ang gihimo sa nasod nitong 2024. Samtang ana sa 130 ka mga shipyards ang nakarehistro sa Pilipinas nitong 2025. This only shows that this industry continues to be vibrant, dynamic, and is growing. This administration also remains fully committed to strengthening the shipbuilding and ship repair industry by enhancing its competitiveness, sustainability, and strategic capacity. Personal nga gisaksihan ni Marcos Jr. ang naming ceremony sa labing unang methanol-fueled nga barko nga mao ang Brave Pioneer Kamsarmax SC443. Tungod ini, may pasalig kining padayonon pa ang pagsuporta sa shipyard industry isip usa sa mga maayong tinubdan sa ekonomiya sa nasod. This achievement sends a clear message to the whole world. The Philippines is ready to lead in the global transition towards low-carbon and sustainable maritime transport. Mihapit usab ang presidente sa Balamban Provincial Hospital ug mitunol og ginabang nga mokabat ngadto sa 5 million pesos. Magamit kini aron pag-upgrade pa sa pasilidad sa mong tambalanan. Mihatag usab kini og mga bag-ong wheelchairs ug mga tambal gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office nga mikabat ngadto sa 60,000 pesos ngadto sa ospital. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, duha sa unom ka mga construction worker na kuryentehan sa Neville Hills, Lahog, patay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Wala, talagang wala na. Kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy,
gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Señor! Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone number 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
Balik sa atong mga balita, unom ka mga construction worker nga nagtaod og poste sa solar lights sa barangay Lahog, dakbayan sa Sugbo na kuryentehan kagabi. Duha kanila ang nakalas human masangit ang primary line sa Visayan Electric ang poste. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang duha ka mga construction worker samtang upat ang nga angol human makurintihan samtang nag-aayos sa poste sa Deville Hill sa barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo alas 10:30 kagabi. Ang mga nakalas giilangan silang Limbert Lucero, 32 anyos, taga barangay Basak, lungsod sa Katmon, ug Julivin Lucero, 23 anyos, human makaangkod og dakong kadaot silang kalawasan. Samtang ang mga construction worker nga naangol nga napas tambalanan, mao silang Regan Anga Viajidor, 27 anyos, Sylvester Dinoy Pantihon, 27 anyos, Jason Ordeniesa Montañez, 32, og Christian Giwanon, 30 anyos, na ana sa luwas nga kahimtang. Ang Mabuno Police Station ano nakadawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibaw ngadto ni mga construction worker nga naangol human makuryentehan sa mga repita. Dali nga miresponde ang mga pulis ug sa ilang nga pag-abot. Ang mga biktima gidala na sa lain-laing tambalanan sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office ug personal transport vehicle sa Barangay Busay. Sa inisyal nga investigasyon sa Mabuno Police Station pinagi sa pamahayag ni Dindo Anticristo Purisima, 36, driver sa Kinwa Construction ug residente sa Loray 2, dakbayan sa Toledo, nga ang unom ka mga biktima nga construction worker nagtaog kinig poste sa solar street light sa mga napita. Sa ilang gipatindog ang usa ka poste ug gipatuyok-tuyok wala nila mabantay nga ang metal solar nga poste nasaghi na di kini sa primary line sa Visayan Electric nga mo hinungdan nga nakuryente sila. Tungod sa kakusog sa kuryente, kadaghanan kanila ang nangatumba og nawan-on og panimuot ug ang ilang mga kauban mao na nawag og tabang aron madalas tambalanan ng mga biktima. Paren pa ang gihimong pakisusi sa kapulisan labot sa mong insidente. Arnold Bustamante, CCTV News. Mandawi Green Learning Park sa magpabiling transfer station alang sa basura sa syudad. Hinuon adunay natino nga posibleng hauler alang sa mga basura. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Balik na ang pagbatuman sa regular nga garbage collection schedule sa tanang 20 city ka barangay sa syudad sa Mandawi. Nausab ang schedule kadiyot human sa pagkahugno sa Binaliw landfill sa syudad sa Sugbo og pagpangita og transfer station sa Mandawi. Matod ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga aduna ni nasabutan kabahin sa pagtino og hauler aron sa paglabay sa basura sa syudad. Ang inisyal nga natino mao ang hauler nga adunay partnership sa Asian Energy Landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Apan matod ni Uwano nga residual waste lang ang ilabay ngadto sama sa pipila ka plastics nga dili recyclable. Ang transfer station sa Mandawi Green Learning Park sa Barangay Umapad mao gihapon ang temporaryong labayan sa malata nga basura sa syudad. Agatong sa MJLP magpabilin to dito as a transfer station. Pero more or less mga biodegradable ibilin dito ang kanilang residual mo'y ipadaan sa Asian Energy pero dili ang atong mga barangay trucks. So mo renta natay contract between kaning sa hauler. So ang gato lang gyapon ilabay nila pero gamay na lang ni residual naman lang. So ang hauler nato may mudaan ngadto sa Asian Energy sa POG Konsolasyon. Ang recyclable ilabay ngadto sa Gun Corporation sa lungsod sa Konsolasyon, samtang ang hazardous waste ngadto sa Kanhi North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako. Giawha gihapon ang mga residente sa pagtarong og segregate sa ilang mga basura. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.